Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading ay di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, dalawa yung tao natin. So, pag ganyan, ito. Energy na lang silang lahat. So, sa ngayon, wala tayong description. Maganda kasi kung may description, di ba? Para malaman nyo kung kayo ba yung bida, person nyo, o kakilala. Ang meron lang tayo sa ngayon ay King of Swords, the Empress, Six of Swords at Ace of Swords. Who knows? Baka may lumabas dito sa clarifier cards. Alamin muna natin bakit nandito tong King of Swords. Ano bang direksyon ng kwento na to? Kaya kailangan natin i-clarify. King of Swords. So, ang King of Swords natin, kinlarify ng the Tower, the Empress, the Fool. So, ibig sabihin, ang dating sa akin may someone na nag-introspect. Nag-introspect siya introspection sa topic ng separation. Kumbaga, may someone na nagmumuni-muni kung may pag-asa pa ba na buhayin ang nakaraan. Kasi may the Empress tayo, di probably love, sabi natin love, tapos yung the Fool ay new beginning. So, may chance ba? Gano'n ang dating. Kumbaga, napapaisip-isip lang yung tao dito. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero more like separation reading to. Kung saan, yun nga. Kakaroon ng introspection yung bida natin sa topic ng second chance. Posible pa ba yan? Or what if? Ganun Ganun dating. Emperor pala to, sorry. Kala ko Empress siya. Ang basa ko dito, Empress. Ano ba nangyari sa mata ko? Ito palang Empress. Anyways, nasabi ko na So, hindi natin babaguhin. Okay? Kasi, doon na tayo tumungo sa ganong kwento. Pero, akala ko talaga Empress to. Ang basa ko, Empress. Kaya nga sabi ko, love Love and abundance. Ito palang Empress. Hayaan mo na. Anyways, so again, tingin ko mahal pa ng bida natin yung ex niya. So sabihin na lang natin tong Emperor ay stability, separation, stability, new beginning.
So, nagmumuni-muni sa topic ng naging foundation ba ng relasyon nila in the past. Kaya somehow napapaisip yung bida natin, what if makabalikan pa? Kasi tingin ko may mga magaganda rin namang nangyari sa past. Okay? Hindi naman siya totally negative relationship. Kung saan simula hanggang katapusan, toxic yung person niya. Pero dito meron din namang magagandang alaala in the past. Okay? Na parang bang binabalik-balikan ng bida natin. Kaya somehow napapaisip siya about second chance. Anyways, again, mahal niya dito eh. Mahal niya pa. Six of Swords. Ano to? Realization ba to? O pag-move on na lang? Maganda kung i-clarify natin yung part na yan. Kasi pwede rin siyang acceptance na wala ng pag-asa. Case to case basis. Kaya maganda kung i-clarify natin. The Lovers, The Lovers, dalawang Knight, The Lovers, Knight of Swords, Knight of Pentacles. Pag ganyan, umuulit yung card, pinag-iisa ko na lang. Teka, yung aso ko nasa mid. Uminom siya ng tubig, ayun, nasa mid. Nasa mid ng tubig. Ano ba yung naisip ko? Nawala tuloy. Six of Swords, The Lovers. Knight of Pentacles. So, kahit dito, nandito yung Lovers. Pwedeng may kinalaman sa romance. Ngayon, dalawa yung natin, dalawa yung Knight. So, pag ganito ang dating sa akin, parang gusto niya ng reconciliation eh. Kasi nga, kahit dito sa The Lovers, mahal niya pa. Yung Knight natin, double Knight. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung sakali man na mag-reconnect sila or magkita unexpectedly somewhere, yung mag-ex na to. Ang dating sa akin, mapapaisip yung bida natin sa topic ng reconciliation or ipapursue niya. Ipapursue niya yung ex niya. Depende. Wala kasi tayong gender dito. Hindi natin masabi kung babae ba yung bida o lalaki. Pero sa case na to, kung lalaki, sabihin natin nag-reconnect sila or nagkita sila somewhere unexpectedly. Ang dating makakaramdam siya ng sudden urge na i-pursue. Kasi nga, gusto niya pa rin. Parang ma-realize niya na mahal niya pa. Kaya, what if pursue niya ulit? Ganun. Ngayon, kung babae yung bida natin, so, kung sakali mag-reconnect sila,
open naman siya. Magiging open siya sa topic ng reconciliation. Kung yung partner niya yung mag-i-initiate ng action, movement. Ganun dating. O change ng sitwasyon. So, from no contact to reconnection. Ngayon, may ano ba to? Ace of Swords. Posible yung reconciliation kasi Ace of Swords na to. Ito yung card ng success, victory, resolution, breakthrough. So, posible. Pero, in order para maging posible, kailangan ng confession. Kasi kailangan muna ng clarity or assurance na hindi na mangyayari yung nangyari sa past. So, may kailangan muna silang pag-usapan dito bago mangyari yung reconciliation or sa pamamagitan ng pag-reconnect ulit in a way na lagi sila nag-uusap yung mag-ex. Baka magka-developan ulit sila dito. So, ganun lang dating. So, kung hindi man sila literally mag-reconnect or magkita somewhere unexpectedly, pwedeng tawag dito, connect sila ulit sa pamamagitan ng common friends. Pwede rin ganun. Sabihin natin, alam mo ako yung babae, tas yung, syempre, yung ex ko yung lalaki. Energy tayo ha, energy kasi maraming gender ngayon. So, halimbawa ako yun. Kung baga, sa period na to, kung di man kami magkita unexpectedly or magkausap, may common friend na magko-connect sa aming dalawa in a way na may makikita kaming common friend, tapos mapag-uusapan kaming dalawa, kakamustahin kaming dalawa, or may magbabalita sa akin tungkol dun sa ex ko, kung ano nang ganap sa buhay niya, or vice versa. Pwedeng ganun. Basta ang chance dito, malaki ang possibility ng reconciliation kung may confession, clarity, assurance, or continuous communication. Okay? Posible ang reconciliation kung ganoon. Anyways, since love reading to, maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible person o partner. Ex-partner na lang. Possible ex-partner ng Libra sa reading na to. Scorpio, Aries, Scorpio ulit, Pisces. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Leo, Cancer, Pisces ulit. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na deck. So, ito yung deck ng description.
Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na brown ang mata. Brown ang kulay ng mata or baka nagko-contact lens. Ito, beauty mark. So, may beauty mark siya. So, pag sinabi mong beauty mark, may something sa kanya na nag-stand out or siya lang yung meron nun. Unique ba? Na parang pag nakita mo siya sa crowd, malalaman mo agad, makikilala mo siya agad sa pamamagitan ng beauty mark. So, sabihin natin taling, nunal, balat, scar, hikaw, makeup, basta may marka sa hitsura niya na unique. Kaya makikilala mo siya agad kahit nakatalikod o kahit maraming tao. Okay? May beauty mark siya. Na siya lang ang meron nun. Skin condition. So, may someone na may sakit sa balat. Ito, brunette. So, pag brunette, may someone na color brown ang buhok. Either nagpapakulay o natural yung hair. Basta may someone na brown. Brown ang buhok. Brunette. Ito, brown eyes. Ito naman, brown ang buhok. Ngayon, tayo sa susunod. Ibang senaryo. So, ang ingay ng ambulance. Pinadaan ko muna para hindi maingay. Ibang senaryo. Ito na yung random message natin na hindi na topic sa kaninang spread. So, dito, kung ano-anong pwede makita natin. Kaya lang di ko na-clarify. Depende na lang kung di ko talaga maintindihan. Kasi fast reading to. So, pag ganun, dalawa-dalawa lang card ang nilalabas ko. A little child. Journey? A journey? May ambulance ulit. So, ang dating sa akin, teka, maingay eh. Wait lang. Palampasin muna natin yung ambulance. Okay. Ayan, mahina na. So, ang dating sa akin, may pupuntahan ng iba sa inyo na first time nila mapupuntahan o first time experience or sabihin natin first time mapupuntahan, first time experience or first time sasakay sa ganitong sasakyan, barko, never pa, halimbawa lang, never pa sumakay ng barko or airplane. Ayun, pagka inosente ba, may feeling na ganoon na first time experience, lalo na sa topic ng journey o traveling, or pwede rin tong never pa yung iba sa inyo nagkaroon ng long distance relationship, so papasok din to dyan sa period na to, yung first time karoon ng foreigner na partner or first time nagkaroon ng long distance relationship. Or pwede rin yung iba sa inyo makikurious ba? Makikurious gumala. Ganon. Parang gusto nilang mag-unwind. Gumala somewhere sa period na to.
O first time magkakasasakyan, pwede rin, o. O first time gagamitin yung nabiling sasakyan. So, case to case basis. Anyways, punta na tayo sa susunod. Ano to? Bereavement house. Diyos ko, bakit may bereavement tayo? So, baka masira yung bahay ng iba sa inyo for some reason. Who knows kung anong meron. Natural disaster ba ito? Kasi may problem tayo dito. Tapos ito bahay. So again, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo. Hindi natin masasabi, di ba? Kaya be prepared. Lalo na kung halimbawa karoon ng bagyo. So kung alam ng masisira na yung may masisira sa bahay, di paayos na agad, di ba? Example lang. Ibang case, sabihin natin magiging sad ang iba sa inyo. Hindi ko alam bakit, pero possible dahil sa kapamilya, baka may mag-aaway na magkapamilya or relasyon na nagli-live-in na or na naninira na sa isang bubong. Doon siya papasok kasi may bahay tayo. So nagli-live-in na yan. Mag-asawa na sila or kapamilya. Nakasama sa loob ng bahay na parang pwedeng mag-cause ng sadness, pain sa iba sa inyo. Pero wag naman sana na yun nga, separation para dun sa in a relationship o kasal. Pero syempre, kung nakikita na natin may ganong senaryo, di malamang-lamang may mag-aaway. So, pag ganon, kung sabihin natin mag-away ang iba sa inyo na in a relationship, kasal, sa period na to, ayusin agad. Kasi malaki nga ang chance na baka mag-separate. Ibang case, may ma-relocate o mag-move out sa bahay, titira somewhere. So, mukha na nga siyang relocation. Ngayon, ibang case ay may mag-aasikaso ng pension, inheritance sa period na to. Ibang case din, baka may magkasakit na kapamilya o someone nakasama sa loob ng bubong bahay. Ibayin na natin. Last spread na to. Sa deck na to, may isa pa tayong deck. Etong part na to, may lalaki. Lalaking pwedeng 39 years old pababa. Or kung di man ganun ay unmarried. Di siya kasal. So for some reason, magiging masaya siya dito. May great happiness. So ibig sabihin, may new opportunity, good news, fortune. May fortunate event o events na maaaring mangyari sa buhay niya na magiging somewhat lucky siya sa period na to. O may wish siguro siyang magkakatotoo or kung naman yung pinoprocess niya, nilalakad niya, inaasikaso o ewan ko anong ginagawa niya, magiging successful yon. Kung sabihin natin lalaban siya, halimbawa may competition, mananalo siya,
So, case-to-case basis. Para bang panig sa kanya ang kapalaran sa period na to. So, again, doon lang siya tatama sa lalaking 39 years old and below. O, lalaking hindi kasal. Pwede rin to. Kung di ganun ay estudyante. Or someone na mayaman talaga, rich So, kung mayaman, regardless kung anong edad, basta rich siya, hindi may magandang maaring mangyari sa buhay niya at napartneran nga ng great happiness. Swerte ba? Magiging mapalad siya o maswerte sa period na to. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Ano pang masasabi nito? Kaya lang 25 minutes na. Almost 26 minutes na pala to. Tingnan ko kung last spread na to, Or last deck, last spread. Dito tayo mag-end sa maganda. Mamaya baka pag dinagdagan ko pa yung pa tayo. Bad vibes. Okay na yan. Diyan na tayo mag-end. Ito maganda success Tulad nga nung sinabi ko kanina, saan natin ang success. Kahit dito may pag-asa ang success. Be optimistic na mangyayari itong success. Depende nga sa inyo kung anong nilalakad o anong inaasikaso. Pero kanina lalaki, di ba? Lalaki yung tatamaan ng sinasabi kong good fortune. Ano ba yun? Good news, new opportunity. Kanina lalaki lang, di ba? Tapos unmarried, estudyante, rich man. Ano ba yung sinabi ko? 39 years old and below. Pero ngayon, in general na to. Pero mas malaki yung chance dun sa lalaki. Dito sa description kanina. Pero ngayon, in general na siya, Kasama na pati babae. Hopefully, yun nga, mangyari to. Para sa lahat ng Libra. Na makuha nila yung success na hinihiling nila o hinahangad sa period na to. At dahil may hope tayo, na binibigyan tayo ng pag-asa, na may chance. Okay? May chance ng success. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.